Si Alice Go o mga kababayan, yung Bamban Tarlac Mayor has been ordered suspended na po mga kababayan ng ombudsman for graft kasi pinailan po siya ng kasong graft. Ito po yung breaking news ngayon mga kababayan. Alice Go ordered suspended as Mayor of Bamban Tarlac. 6 months po yung suspension. Di ano yan, Mr. Maravillas, ang tingin mo, ano ang pwedeng mangyari? Tingin ko po, diretso na to. Sigurado yan, Mr. Maravillas. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Mag-iingay na naman yung mga BTS. Yung mga pro-China. Sigurado po, magngangal-ngal na naman po yung mga pro-China na propagandista po sa social media. Lalo na po si Harimau at saka po si Salmao Sidong Panelo at siyempre yung mga taga-SMNI. Yan ang lagi pong sinasabi nila. Ginigipitan niya si Mayor. So ang dapat nga po mga kababayan, yung suggestion ni COMELEC Chairman Garcia na iko-waranto para po diretso na pong matanggal. Once na may sufficient na sigurong grounds mga kababayan doon sa sinagawang investigation ng Senado, yung nanay po ni Alice Go na pinagdududahan na Chinese, yung suggestion sana po ni Senator Win Gatchalian magpa-DNA. Kaya lang po, tumakas na yata. Ang sabi, umuwi na ng China yung pinagdududahan na totoong nanay, biological mother po ni Alice Go. So it is not anymore possible niya. Sabi po ni Senator Win Gatchalian. Pero ibigay ko muna sa inyo mga kababayan itong kwento tungkol sa suspension para po updated kayo sa mga... But before ko mga kababayan bigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta na lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po siya sa mga pains, mga paninigas na mga kaso-kasuan. Pinapahid-pahid lang po siya sa mga pulses. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. Kaganapan ngayon, breaking news kasi siya. So sabi dyan po sa balita, in an order dated May 31, pero ngayon lang po nirelease yung balita, si Ombudsman Samuel Martires
Martires nagsabi na may sufficient grounds to preventively suspend GOO. At saka, yung dalawa pang ibang town officials ng Bamban dahil po malakas yung ebidensya showing their guilt. Yung charges po na final ng DILG last week, nag-ugat yon sa reported involvement po ni Mayor GOO at ng dalawang opisyal ng Bamban sa pag-issue po ng permit ng POGO para makapag-operate po doon sa sa Bamban Tarlac. Ano niya mangyayari niyan pag nasuspend na si Alice GOO, in-implement na yung suspension, Mr. Maravillas, balik siya sa farm. Doon naman siya lumaki, mga kababayan, sa farm. Saan na niya, Mr. Maravillas, na farm? Doon na siya dapat bumalik sa farm sa China. Kasi yung farm, mga kababayan, ni Alice GOO, nasa likod lang ng munisipyo. Punong-puno ng mga villas, mga kondo. Anong klase yung farm yan, Mr. Maravillas? Punong-puno ng mga buildings ba? Ang lalaking buildings, may tunnel pa sa ilalim. At na-discover doon sa mga tunnel po, sabi may mga torture chamber pa doon. Matindi po. Para madali maka-exit po, may tunnel sila. Doon pa lang po, alatang-alata na may mga illegal activities na ginagawa po doon sa compound, doon sa mismong property nila, property niya. So sabi rito po sa balita, may malakas na ebidensya kasi showing their guilt. So ang mga kasama ni Mayor GOO po sa suspended, yung kasabwat niya sa licensing. Yung licensing officer na si Edwin Ocampo at saka municipal legal officer si Aden Sigua, damay sila ngayon. So sila po under preventive suspension without pay pending the resolution of an investigation against them. But their suspension must not exceed 6 months, sabi po ng Ombudsman. So yung kopya po ng order which granted the plea of the Department of Interior and Local Government to suspend GOO and other municipal officials were released to media ngayon pa lang pong Monday. So ang nag-file po, mga kababayan, ng kaso sa Ombudsman, yung mismong DILG. So sabi dyan sa balita, last week, the DILG filed charges of grave misconduct, serious dishonesty, gross neglect of duty, and conduct prejudicial to the best interest of the service against GOO, Ocampo, and Sigua for allegedly allowing illegal Philippine offshore gaming operators or POGOs to do business in Bamban. Si Undersecretary Juan Victor Llamas represented the DILG in the case before the Office of the Ombudsman. Noong May 18, si Interior and Local Government Secretary Abalos announced that the DILG recommended to the Office of the Ombudsman the preventive suspension of the mayor para hindi niya ma-influence yung investigasyon na na sinasagawa po laban sa kanya. Sabi po ni Abalos, the 7-man DILG task force investigating GOO's reported link to POGO has already submitted the report. The report containing troubling findings of serious illegal acts that may have severe legal implications. So, according to the Ombudsman order, the DILG alleged that GOO did not cancel or revoke the business permits issued to POGO because of her business interest in BAFO, even if the Philippine Amusement and Gaming Corporation or PAGCO revoked Son Juan Technologies franchise as POGO. So yun, mga kababayan, ang latest na balita tungkol kay lumaki ako sa farm. So, balik siya sa farm ngayon, mga kababayan, o baka tumakas na rin ang Mr. Maravillas pag nagkagipitan, umuwi na lang sa China. O di mabuti, para hindi na tayo magpagod. Pero importante pa rin, mga kababayan, na maimbestigahan yung totoong identity po nitong si Mayor GOO. Kasi yung duda po, baka po isa siya pong spy ng Chinese government dito po sa ating bansa. So yun ang napaka-importante po. Other than itong link niya sa mga
illegal activities sa scam po at saka doon sa money laundering na iniimbestiga ng Senado kasi yung mga business partners niya po sangkot po sa mga kung ano-anong krimen po. Kasama dito yung large-scale money laundering. Kaya seryosong masyado. Kaya laking tuwa mga kababayan ni Senator Risa Hontiveros. Nag-react agad po sa ginawang suspension, preventive suspension na ipinag-utos po ng Ombudsman laban kay Mayor Goo. Ito siya, yung sabi ni Senator Risa Hontiveros. Dapat lang anya. So sabi niya po, nung unang bisita pa lang namin sa ni-raid na Pogo sa Bamban, Tarlac, ipinanawagan ko na ang preventive suspension laban kay Mayor Alice Goo. We also received information anya that she tried to obstruct the ongoing investigation immediately after the Pogo was raided. This should have already warranted anya i-suspension. We only hope this is not too late. Mayor Goo anya also undoubtedly has ties with Pogo. Kahit ilang beses pa siyang magsinungaling, kahit ilang beses pa niyang hindi maalala, dokumentado ang koneksyon niya sa Pogo. Let us not forget, this is a Pogo with alleged hacking and surveillance activities. Pogo na puro scams, krimen at human trafficking ang dala sa bansa. Ganon kaseryoso mga kababayan ang kinasangkutan po ni Mayor Goo. So sabi po ni Risa Hontiveros, I look forward to our executive session soon. Inaasahan ko na mas lalong maliliwanagan tayo sa totoong papel ni Alice Goo, hindi lang sa mga Pogo, kundi pati sa mga banta sa ating pambansang seguridad. So it involves national security po, mga kababayan. Bakit anya kasi Mr. Maravillas? Tumindi yung operation ng Pogo. Tumindi po ang operation ng Pogo. Noong panahon ni Maudigs, love na love po ni Maudigs yung Pogo. Dumami po yung mga Chinese dito. Dumagsa. Kasi sabi ni Maudigs po, malinis anya yan, ayos yan. Ayan po, malinis yan. Sabi po ni Maudigs, I will assure you, under my oath of office as President of this Republic as elected by you, yang Pogo na yan, insofar as kami dito, malinis yan. Kaya ang recommendation po ngayon, pinayaan muna ng ating Pangulong Bongbong Marcos, dapat dumaan po sa tamang proseso. Ay talaga ipatigil na po ito. Kasi yung benefits niya, yung sabi revenues, I mean yung masamang epekto sa ating lipunan, outweighs the benefits, yung revenues na ipinapasok po sa gobyerno. Yan yung sabi ni Maudigs po sa noong speech niya noong 2020 General Assembly of the League of Municipalities of the Philippines sa issue po ng Pogo. Sabi ng dating Pangulong Digong, yung operations niya nakatulong sa bansa financially. So sabi po dito, on September 22, 2021, Duterte signed Republic Act number 11590 or an act taxing Pogos regulating their operations. Ang mga sponsors po niyan, para alam ninyo, the Senate version of the bill was authored by then Senate President pro tempore Ralph Recto, Senator Amy Marcos, and Senator Pia Cayetano, with Cayetano as a sponsor. 17 senators voted in favor of the bill. Ang mga bumoto po, si Senator Sani Angara, Nancy Binay, Pia Cayetano, yung mismong sponsor, si Senator The Puncher, Bato de la Rosa, Senator Win Gatchalian, din siya pala, sponsor din pala siya, Senator Bongo, Senator Dick Gordon, Amy Marcos, Manny Pacquiao, Coco Pimentel, Grace Poe, Ralph Recto, Bong Revilla, Senate President Tito Soto, Joel Villanueva, Cynthia Villar, and Senate Majority Leader Mig Subiri. Sina
then Senate Minority Leader Franklin Drilon, Senator Risa Ontiveros, tapos si Kiko Pangilinan, bumoto against, reject sa kanila po. Yung mga bumoto against 8 mga kababayan, against Pogo, sa House version po, sa Kongreso po, sina Manila 6th District Representative Benny Abante, Quezon City 6th District Representative Kit Belmonte, Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, AK Party List Representative Franz Castro, Taguig 1st District Representative Alan Peter Cayetano, Taguig 2nd District Representative Lani Cayetano, Bayan Mona Party List Representative Eufemia Colyamat, Kabataan Party List Representative Sara Ilago, Bayan Mona Party List Representative Ferdinand Gaite, Sagi Party List Representative Rodante Marcoleta, Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano, Camarines Sur 2nd District Representative Luis Raymond Villapuerte, and Bayan Mona Party List Representative Carlos Zarate. Lahat sila mga kababayan voted against the House version ng bill. Pero sabi po ni Maudigs, malinis niya ang Pugo. So alam na ninyo mga kababayan kung sino yung mga salarin. Kung bakit po siya ganyan. Di kumusta niya Mr. Maravillas? Nakarating na ba sa iyo yung balita tungkol kay Baste? May ginawa na naman na panibagong kabalbalaan. Nakarating na po sa atin mga kababayan. Matapos na gustong makipag-unity uli, sabi niya, mabuti niya sana anya sana kung nandyan pa yung unity. Pagkatapos ngayon mga kababayan, ito na siya. May bagong kabalbalan na naman pong ginawa. Gusto ng gulo. Sebastian Duterte tags Martin Romualdez in video of a hungry pig. Tinag po ng isang baboy pong nanginginain. Talaga niya, Mr. Maravillas. Parang yung North Korea, nagpadala ng balloons po sa South Korea na punong-puno ng basura at yung yung dumi ng tao. Sabi ni Baste, una pa lang sabi niya, mabutian niya na sana may unity pa. Nagpapresko. Tapos ngayon, may bago na naman pong kabalbala na ginawa. Ito na siya. Talagaan niya, Mr. Maravillas, may diferensya. Sila po yata ang nangangailangan na magpa-drug test. May isa pang balita, mga kababayan. Eradicate source of illegal drugs in Davao. Barbers tells lawmen. Kasi sabi sa balita po, 37 pong members ng kawani ng Davao City Public Safety and Security Office tested positive sa droga. Kita mo na, nandun pala mga kababayan na matindi sa Davao. Pero unahin muna natin itong tinag si Martin Romualdez ng isang baboy po na gutom nanginginain. Gawain ba ito ng isang mature at matinong alkalde mga kababayan? Anong pumasok po sa sa utak ni Baste? Tinag si Martin. So sabi dyan sa balita ng Politico News, Davao City Mayor Sebastian Duterte seems keen on steering up the hornet's nest despite calling for an end to his family's feud with the Marcoses. The son of former President Rodrigo Duterte has taken a pot shot at House Speaker Martin Romualdez by tagging him a video of a pig noisily eating noodles from a wok sa batya po.
Duterte posted a video which was taken from another netizen as an Instagram story. May ganon mga kababayan. Para niya Mr. Maravillas, bata. Immature po. Parang si Inday, tinawag si Martin tambaluslos. Pero Mr. Maravillas, napakinggan mo yung Christmas birthday message ni Inday. May video na naman po si Inday ngayon. Nagpasalamat sa mga sumusuporta sa kanya kasi nag-celebrate ng birthday. So sabi dito sa balita, last month Duterte said it would be better if the unit team, which is represented by the President and Vice President Sara Duterte, remains intact. I just want this to end. Mas maganda sana kung nandyan na yung unity, nandyan pa yung unity. We'll see. We will always, choose peace over conflict. If it's para sa lahat, para sa ating bansa, sabi po niya. Duterte, however, clarified that his appeal for peace is personal and does not represent the view of other members of his family. Ako lang yon. I don't know sa tatay ko. I do not know sa kanila, sabi po niya. Pagkatapos ngayon, itatag mo si Martin ng isang baboy na gutom, nanginginain sa batya. Anong ibig sabihin mga kababayan? Di ba nananadya? Nagpapainit ng ulo. Kaya lang, hindi man sila papatulan po ni Martin Romualdez. Walang panahon sa mga ganyan. Hindi man po immature yung ating Speaker of the House para bumaba sa ganung uri ng panunuya. Di ba? Ano niya yun, Mr. Maravillas, na sinabi mong may 37 members ng Public Safety and Security Office ng Davao ang tested positive sa droga. Ito po yung balita. Kaya nanawagan po si Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers sa ating mga law enforcers na magsagawa po ng operations laban sa droga sa Davao City po. Kasi malala po. Imagine, sabi dito, this after the reports that 37 personnel daw from Davao City's Public Safety and Security Office tested positive for illegal drugs. Even Davao City, where the number one enemy of illegal drugs resides, was not spared. This shows us that the problem is indeed serious and the solution is not a walk in the park. Payag mga kababayan ni Congressman Ace Barbers. So sampal ito po sa pagmumuka ni dating Pangulong Maudigs at sa mismo ni Baste. Sabi niyo, I hate drugs. Bakit? Pati mismong mga members ng Public Safety and Security Office ng Davao City, mga adik pala. So sabi dyan ni Barbers, as chairman ng House Committee on Dangerous Drugs, I call on the PNP and PDEA to deeply get involved and eradicate the source of illegal drugs in Davao City, spare no one, and leave no stone unturned in getting to the bottom of this mess, sabi po ni Barbers. Incumbent Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte is the son of former President Rodrigo Duterte, whose administration was known for its aggressive war on illegal drugs. Pero yung Davao, kung saan mayor yung kanyang anak, 37 members ng Public Safety Office, mga adik pala. So sabi po ni Barbers, I understand this problem very well, Anya. I was once governor of my province. I know where the local authorities are standing right now in the pressure they are in, sabi po niya. I will gladly share to them any information that may come my way as chairman ng House Committee on Dangerous Drugs. Fighting this together in a united front, Anya, is the only way to succeed, sabi po ng veteranong congressman from Mindanao. So dahil dyan mga kababayan, nananawagan na siya
sa ating gobyerno to immediately revive the death penalty and send these syndicates to the gallows. We have to take a whole of the nation approach, and everyone's help is encouraged. This bold display of arrogance by these drug syndicates is indicative anya of their mistaken confidence that they can bribe their way in and out of our system, sabi po ni Barbers. So that is the irony, mga kababayan. Ayan po si Inday, mga kababayan. Pakinggan natin ang kanyang mensahe as published by siya mismo, the Office of the Vice President, mga kababayan, and published by Manila Bulletin. Salamat sa paglaan ng oras upang ipagdiwang ang aking kaarawan at gumawa ng makabuluhang mga mensahe at videos. Inspirasyon ko kayong lahat. Wow. Pagpatuloy ng may tibay ng puso at katatagan ang pantay-pantay na paglilingkod sa lahat. Paalala ko lagi sa inyo ang ating panata na maging makadiyos, makabayan, makatao, at makakalikasan. Patuloy nating ipaglalaban ang tunay na seguridad at paglilingkod sa lahat. Paalala ko lagi sa inyo ang ating panata na maging makadiyos, makabayan, makatao, at makakalikasan. Patuloy nating ipaglalaban ang tunay na seguridad, inklusibong pag-unlad at kapayapaan. Mabuhay ang mga Pilipino dito sa ating lupang sinilangan at saan mang bahagi ng mundo. Patuloy nating mahalin ang Pilipinas. Syukran. Siyempre, syukran. Di ano niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo doon sa mensahe ni Inday sa video niya. Palalag po, para lang si Leni Robredo. Ganun lang, basta't makapag-paabot ng mensahe kahit wala man pong sustansya. Importante, may pakyut-kyut, may pangiti-ngiti, diretso syukran. Ayan man lang po, mga kababayan, yung dependa niya Mr. Maravillas, wala pa man lang improvement. Sabi niya po, she will work harder daw. Wala pa man po na improvement na nakikita yung ating mga kababayan sa kanyang departamento sa DepEd. Bye-bye na po. God bless.